Magandang araw at muli ay pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin tayo sa series natin ng The Redeemer God. So, at ito nga ay paloob dito yung pag-iingat at sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon kung paano na inusig siya ng mga tao. So, ito po ay nagkaroon ng matigil yung mga bagay na hindi kaya-aya sa ating Panginoon. At sabi nga doon sa unang katuruan natin, yung verse natin ay matatagpuan sa aklat ng Matthew 1 verse 1. At ito nga ay tungkol sa kwento ng mga lahi, lipi ng ating Panginoon simula kay Abraham. So, sabi doon sa una, Jesus claimed to be the son of man. So, ito yung unang naging dahilan. So ito yung sa una natin. Sabi sa una natin teaching, God keeps His promises. So, tunay nga ang Diyos na talagang kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung pinangako niya sa atin, asahan natin na bibigyan ng Diyos o bibigyan diyan ng katragutan ng ating Panginoon. So, kung may mga tao na minsan nag-fail dahil sa kanilang mga promises, but God He never keeps any promises. At alam natin na lahat yan ay ginagawa ng ating Panginoon for our own sake. So, number 2, sabi dito, Jesus is the promised son of Abraham and son of David. So, ang ating Panginoong Jesus ay alam natin na nagmula sa mga angkan na talagang kilala pagdating sa buhay na ibinigay nila at nialay dito sa mundo. Tunay nga na lahat ng bagay, lahat ng buhay ay may hangganan at darating tayong lahat sa point na ganyan. At kahit ngayon pa lang ay sulitin na natin na nakakapaglingkod at napagpasalamat tayo sa ating Panginoon. So number 3, sabi dito, the birth of Jesus is dawn of the world's redemption. So, yung pagkamatay at tuloy pagkabuhay ng ating Panginoon, tunay nga na ito ay ayon doon sa planuhan ng ating Panginoon nang ialay niya ang kanyang anak para sa atin at ipagpatuloy kung ano yung mga bagay na kailangang mapaganda. So, yun. Proceed tayo sa ating application. Sabi dito sa una, rely on God's promises. So, kung may mga bagay tayo na sinasabi, may mga bagay tayo na pinagkakatiwala at hindi natin nasusunod yung tamang oras o mga bagay na kailangan gawin, ay ngayon ay matutunan tayo na mag-balance ng oras, magkaroon ng time sa bawat ginagawa natin na matuto at patuloy pa na tumimo sa mga puso ng bawat isa. So, number 2, sa atin to remember Jesus when you are doubting. Kung ikaw ay naguguluhan, nagugulumihanan, at para bang nahihirapan na mag-decide sa mga bagay-bagay, then you always, or you pray, at kausapin ng ating Panginoon, malaya ka kung saan mo gustong kwarto o saan mo gustong lugar na kaya ng bawat isa. So, yon. Number 3, sabi dito, so remain faithful and see things in God's way. So, lagi natin tingnan yung kalooban ng ating Panginoon kung ito ba ay makakatulong o hindi. May mga bagay na gagawin at sasakripisyo tayo at kailangan natin isipin kung tama ba to o hindi. Pero dahil alam natin na talagang kapag nasa Lord tayo, patuloy tayong sinasamahan, patuloy tayong itinatama dun sa mga bagay na nagagawa natin na pagkakasala. At isang bagay na dapat natin pagpasalamat yan sa mga magulang meron tayo na silang nag-aalay, silang gumagawa ng paraan para lang masave, mabigyan ng wastong pangailangan ng bawat isa. So again, I hope may natutunan tayo sa maikling video na to, and salamat sa pakikinig, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Thank you.